Hello? Hello, good morning. Good morning, magandang umaga, Yes good po. morning, kung ano mang ano yan, naimbag na bigat. Good morning po, Papa Jack. What's your name? Sophie po. Sophie. Ang ganda ng pangalan. Opo. Alam mo, Thank you. wala pa akong na-meet na Sophie sa buong buhay ko na na hindi pang beauty queen. Hindi po. Di tayo pang beauty Oo. queen. Simpleng tao. Kasi wala pa akong na-meet na Sophie sa buong buhay ko. Sorry. Mabuti ng gano'n. So, okay na yun. Wala pa akong na-meet na Sophie. At wag na kayo mag-meet. And then nakikita ko lang to sa mga screen name ng callers ko. Sophie, ayan. Yeah, good Sophie. morning. Opo. Ilan taon na si Sophie? 43. 43. Yes po, opo. At asan ka ngayon gabi, ma'am? Manila, sir. Manila, Papa Jack. Maynila. Oo. Saan ka sa Maynila? Pwede po hindi ni specific. Kasi may mga followers kayong kilala ko. Okay lang. Nako, paktay ka diha. Okay lang naman, of course. Okay. Thank you, thank you. What do you do? What do you do, Sophie? As of now, freelancer po. Work from home. Meaning? Nag-resign ako from the company. Naku! Nag-resign, tinanggal. Hindi, resign talaga, promise. 3 years ago na. 4 years na. Intrigero ako. Hindi po. Di naman natanggal. May naman, graceful exit naman. Yan din ang sabi sa akin eh. Hindi daw ako nag-resign eh. Ano daw, tinanggal daw ako. Tigilan niyo nga ako. Hindi totoo yun na. Naging follower niya ako way back years ago. Alam ko. Di ba? Yun. Kaya kilala ko po kayo kahit paano. Kasi nung college pa ako, follower niyo na kayo sa video eh. Anyways. First time ko lang pong caller, no? Lately naman po, bibihira naman po akong makinig sa inyo kasi madaling araw. Ngayon nag-try lang po akong sumali sa Jumoin just to share my experience. Mm-hmm. Bali, yung previous kasi yung caller, baliktad naman yun sa akin. Sige lang. Ayun. I'm a legal wife. Okay. So, nalaman ko I betrayed by my husband. Siguro mag-3 months ago na. Mm-hmm. So, nalaman ko accidentally yun. By God's grace. So, process naman po ako ng acceptance naman. Kasi, sabi nung family namin, both sides, na give him another chance. Kasi lahat naman daw ng tao nagkakamali. Give me some background here. How long have you been husband and wife? We've been almost 20 years. 20 years. Okay. Yes po. Ilan anak niyo, ma'am? 3 kids. 3 kids. 20 years old yung panganay ninyo? No, 19 tapos 16 yung bunso. Oh, okay. And when did he cheat on you? Yun yung the best question eh. Kasi, palibasa, I don't know kasi, any reason naman kasi, once na-cheat ka, cheat di ba? Tama. Yeah, of course. Ang reason niya kasi sa akin, kasi career woman kasi ako eh. I have my own opinion. So, minsan may mga argument kami na I don't know na yun na pala yung reason. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero ang sabi ko kasi, hindi mo pwedeng i-reason sa akin yun kasi mali, noong una pa lang mali na eh. Yun yung katwira ko sa kanya. Kung may problema ka sa akin, dapat ako kinausap mo, hindi ibang tao. Mm-hmm. Tama po. Actually, alam po ng mga close family and friends namin. Pero hanggang doon lang. Pero yung mga bata, wala silang idea. Hanggang ngayon? Kasi, yes po. Kasi he's a good provider naman eh. Wala naman akong tanong doon eh. Kaya nga sabi ko nga eh, you're a good provider, a son and a brother. Mm-hmm. Pero sa akin ka nagka-problema ka. Mm-hmm. Na at the end of the day, ako yung kasama mo. Mm-hmm. Kasi in-explain ko naman sa kanya eh. Pero actually, nung nalaman ko yun, talagang nawala yung pagiging professional ko talaga. Siguro emotional ako noon. Mm-hmm. Kasi sobra akong na-drown. Nasaktan talaga ako nung gusto. Kasi
alam ko sarili ko na Papa Jack, na hindi ako nagkulang. Although siguro sabihin natin yung attitude. Okay. Wala nang perfectong tao eh. Kumbaga, sa tagal nating magkasama, hindi mo pa ako kilala. Mhm. Yun po. Tapos, I don't want to mention the company ha, but they came from the cruise shipping lines. Which So, is common sorry. yung ganyang issue. Seafarer yung asawa mo. Yes. Tapos the girl is a seafarer also. Pero yung girl ba may asawa din? Wala. Ang sabi niya sa husband ko, single mom siya. But then eventually I find out, palibasa ako, gusto ko kasi, actually, di siguro maraming tao na pag nalaman mo na nasaktan ka, okay na. Ako kasi nangyari nun, kinalkal ko hanggang ilalim. So nalaman ko na may asawa din siya. Hindi alam ng asawa niya yun nangyari kasi nasa ibang company. And your husband told you na hindi niya alam na may asawa yung babae? Yes, yun ang sinabi niya sa akin. Ang alam niya is Wait. Okay, sige. Your husband told you that he was oblivious that the girl is still okay with the husband. Ang sabi niya sa akin, walay. Sabi doon, naniwala daw siya. Naniwala siya, he believes. Wait lang. Naniniwala ka ba na talagang hindi niya alam? Pagdating sa part doon, nung kinausap ko siya, naniniwala ako. Ako hindi. Okay lang, kung ganun kasi lalaki kayo, mas alam niyo yun. Ay, teka lang. Naintindihan ko yun. Hoy, we don't have the monopoly for that. Talagang. No. Siyempre, being a man to kasi, siyempre, naintindihan ko rin yung opinion ninyo. I'm just saying. Although, I'm just saying. No. Wait lang, ma'am. I'm just saying. It's just difficult to believe na hindi alam ng mister mo na silang dalawa ay may mga commitment, 'di ba, sa mga kanya-kanya pamilya nila. Hindi ako naniniwala hindi niya alam. Period. Ang doon is ang sabi niya is naghiwalay yung quotation. So sabi ko, pero Papa Jack, may nagsabi sa akin friend namin. Yun pa po ang masama. Yung mga kasama niya, friends ko. Sabi ko nga, Paano mo naging sa akin. friends yung kasamahan niya? Kilala nila ako. Hindi mo sila Yun nga friends? lang. No. Hindi mo sila friends? Hindi pala. Kako. Kasi nakakasama nila kami. Hindi mo pag sila nasa vacation. Hindi mo sila friends. Acquaintance. Friend ano ng po ba mister, tawag doon? friend ng mister mo yan. Pinakisamahan ka ng mga yan. Hindi mo mga kaibigan yan. Sige po, acquaintances lang. Sorry for the word. So, Hindi, nakilala ko rin naman sila. Kaya ako naman sinasabi sa ito because when you claim na kaibigan mo sila, you tend to expect Yung deep- more. Okay. You tend to expect more from them kasi kiniklaim na kaibigan mo. I'm just saying they're not your friends. Sige. Okay. Acquaintances lang. So, ang sabi ko sa kanya, yung mga yan, kilala ko. Alam nilang may asawa ka. Alam naman po. Pero yung mga acquaintances na yon, nasa ibang vessel na, hindi niya kasama dito. So, nagbago. Kasi diba, sa mga cruise line, kada contract, iba yung makakasama mong tao. Hindi naman consistent yan eh. Iba-iba. So, itong person na tong naging involved, matagal nila kilala. Okay. Nito niya lang siguro napansin, gano'n na lang ganito. Tapos, natanong ko doon sa isang kakilala ko, nakasamahan niya. Kasi nagulat tinanong ko kasi binerified ko eh. Actually po, yung isa doon, kaibigan talaga namin. Matagal na. Binerify nila yung tao. Tapos ang sabi niya, may asawa yan. Gusto niyang pasampahin dyan. Sinabi ko sa asawa ko, ayaw maniwala. So sabi ko, ibig sabihin, mas naniniwala ka dyan kaysa sa akin. So ang ginawa ko noon, sabi na natin naghanap ako ng information para just to prove na hindi totoo yung sinasabi. Okay. So, yan yung nangyari po. Nalaman ko na may asawa. And eventually pa, may issue si girl from his husband. Ilang beses niya nang ginawa yun. Yun. So, pinamulat ko sa asawa ko yun. Sabi ko, mag-aayos tayo. Pero gusto ko, mag-aayos tayo, yung malinis. I don't wanna lies. Kasi naging totoo ko sa'yo. Pero kung maniniwala ka sa kanya, bibitawan kita. Maniniwala saan?
naniniwala siya doon sa babae. Why would Kumbaga, pinaniwalaan niya. why would that matter? Kasi po dumating sa punto kasing makikipaghiwalay na talaga ako sa kanya. No. Hindi ko lang mag-gets bakit Bakit? bakit Alin? part ng criteria mo or ng parameter mo Yung word of ganung part. honor ng babae. Explain that to me. I'm having a hard time. Kasi sa akin syempre po una nawala yung trust sa akin Mhm. Tapos, yung basis kasi niya na nakita ko sa kanya na mas pinaniwala niya yung girl nung time na hindi niya alam. So sabi ko, anong meron sa babae yan? Ba't hindi mo ako pinaniniwalaan? Ako yung asawa mo. Wait. That's your problem? I'm sorry. Although tapos na to. Hindi. Just that's not my problem naman po. Kinikwento ko lang yung time na yon. Pero ngayon kasi, nasa process na po kami ng pag-ayos. Ang sinasabi ko lang, yun. you wanted, during that time, di ba, to break down yung defenses ng babae, whether she was a liar or not. Yes, yun talaga po. Did you have to do that? Honestly. I mean, did you even have to go down that low? Kabit to Actually po, you did not have to prove anything. Yes po, exactly. Kaya nga ho nawala yung pagiging professional ko noon Ang nakita ko yung emotion. Although sinabi talaga na mga totoong kaibigan to kasi humingi ako ng opinion. Huwag mong ibaba yung level mo sa kanya. Ikaw yung asawa. Mm-hmm. Ginano, talaga pong sinabi naman nila, inabsorb ko lahat yun Yun lang by attitude, gusto ko lang malaman yung totoo. Para isampal ko lang sa asawa ko kung ano ginawa mo sa akin. Mm-hmm. Pinamukha ko lang sa kanya na may asawa yan, nangako siya sa asawa niya na magbabago siya. Tapos biglang nagkasama kayo, pinakita niya na feeling down siya, na single parent siya. Yung palang totoo is hindi pala siya hiwalay. So paras kayo niloko nung taong yan. Parang pinamukha ko lang sa kanya. Oh my God! Yes, yun yung story. Sorry. Sa parang ang dating, with what you did, victim pa yung asawa. Sobrang masaktan. I'm sorry, excuse me. Let me talk, Sophie. You're not listening to me. Sorry. You're talking over me. Sige. Sa madaling sabi, Ano po? parang naging victim pa yung mister mo sa relasyon na meron sila. Para bang, see? Niloloko ka niya babaeng yan, nagsisinungaling sa iyan. What? Yes po, by the facts. Kasi doon ako nagbe-base sa facts Okay. Di ba? Stupid. Pero ngayon po kasi, although masakit sa kanya nangyari kasi naging mabuti naman ako sa kanya. Inano ko na lang sa kanya, yung time na yun naman nung down na down ako kasi nga, hindi ko alam kung anong problema kung anong dahilan. Tinanong ko sa kanya, anong meron sa kanya na wala sa akin. Na which is, kaya ko naman bumawi kung may problema tayong personal, sa ating dalawa, pwede natin pag-usapan. Tapos andun yung dumating sa point na tinanong ko sa kanya na, ayaw mo ba ng buong pamilya? Alam mo sa sarili mo, galing ako sa hindi buong pamilya. Ayokong iparana sa mga anak ko yung gano'n. Mm-hmm. So wala po siyang may sagot sa akin. Ang lagi niya sinasabi sa akin, siya yung nagkamali. Humingi siya ng tawad. Mm-hmm. Yun yung lumalabas na. Actually, nakikinig po ako sa mga yung mga interviews niyo. Kaya nga na-inspired ako na minsan manood uli sa inyo Kasi ikaw, pag magsabi kasi totoo, hindi mo kailangan magpaligoy-ligoy. Wala nang ibang sasabihin pa. So yung story po to, just want to share. Tsaka, kinausap din kasi actually po, Papa Jack, dumating sa point talaga, gusto ko kausapin yung babae ng personal. May mga nangyayaring ganon, pero sinabihan ako ng family ko, both sides namin, na wag ko nang puntahan, wag ko nang kausapin. Kasi dumating po sa point, pati yung address niya nalaman ko din sa Pilipinas. Mm-hmm. As in deep down, nalaman ko yon. Kasi yung mga bagay na hindi ginawa sa akin ng asawa ko, ginawa sa kanya. Yung mga bagay na dumating sa point, syempre ako asawa, hinahanap ko yun
yung sweetness, yung mga thoughts. Ang naging lucky lang po ako, yung nagpagaan ng loob ko, kung ano yung pagkukulang niya, binuo ng mga anak ko. Sila yung nagpuno. Mother's Day, hindi niya ako malala. Mga anak ko yung nagpapaalala sa akin. Yun yung nagpagaan sa akin. Kaya sinabi ko sa asawa ko, umikot ang mundo ko sa'yo. Tinulungan kita financially. Kasi po financially wala siyang problema sa akin eh. Kung ano yung bigay niya yun, kasi kaya ko i-provide din eh. Pero nung nakita kong hindi ka pala naging masaya, so anong kailangan mong hanapin sa sarili mo? Kaya pinapili ko talaga siya noon. Kung mag-i-stay ka sa akin, or bibitawan kita, ginano ko na ako siya noon. So sabi niya, itatama niya daw kung yung dapat. Sabi ko, hindi mo kailangan itama kasi in the first place, alam mo kung yung tama. Hindi mo lang tinama yung mali mo agad. Dumating pa sa point na malaman ko. Nalaman ko po talaga. Nakausap ko din po yung babae. Pero ngayon ko na-realize talaga totoo mga kabit matatapang. Malakas ang loob nila. Ganun po. Iyon lang po. Kaya lang po ako nakipag-ano sa inyo. Kasi hindi ko siya ma-relay ng diretso. Sa tutusin po, sa husband ko, although pinatawad ko na siya, kasi nasa process kami ngayon, hindi ko makalimutan yung mga nangyari. Kasi napakaaga pa. Ipokrita po ako kung sasabihin kong nakalimutan ko niya. Kailan ito nangyari? 3 months ago. Masyadong maga po. Napakasariwa talaga. Of course. I know. I can understand. Sobra po. Minsan dumarating po sa naiyak ako. Tapos sarili ko lang. Hindi ko pinapakita sa mga bata. Tsaka sa pamilya ko. Kahit sa kanya, hindi ko na pinapakita. Pinapasa Diyos ko na lang po. Tapos yung taong naging involved na una-una, alam mo sa lahat na may asawa yung kasama mo. Alam niya na may asawa. Kaya nga kabit Pero Kaya nga kabit eh. Ayun nga ho eh. Talagang walang maiisip na tama eh. Tapos, ang pinapalabas niya, single parent siya. Ayun pa, ang sabi ng asawa. Kasi talaga po dumarating sa point, gusto ko talagang habulin eh. Gusto ko talaga habulin sa galit ko. Kasi sinabi ko talaga sa babae, iintayin kita sa Pilipinas. Hindi ako tatahimik na hindi kita makita. Pero habang tumatagal, habang sinabi na sa akin ng family ko at mga kaibigan ko, hayaan mo na. Wala namang mayayari. Kumbaga, yung galit mo, mangingibabaw lang. Hayaan mo na yung Diyos ang bahala sa kanya. Tsaka yung kung maniniwala ka sa karma, kung yung ginawa sa'yo, mas higit pa mangyayari. Although sinabi ng mga kaibigan ko, lalo mga lalaki na hindi mo pwede sisihin yung babae kasi may kasalanan dyan asawa mo. Admitted naman po ako na kasalanan ng asawa ko. Pero it takes two to tango, tama po. Hindi naman mangyayari yan kung hindi papayong isa, kahit nag-i-insist yung isa. Yun lang po kung tama po ako sa paniniwala ko. Gano'ng katagal naging relasyon nila? Bago lang. Natuklasan ko. Gano'ng katagal silang may relasyon? Kung bibilangin ko 3 months. Pero nagkaroon sila ng mutual. Paano mo nasabing 3 contract. months? Binilang ko yung contract. Nagbilang po talaga. By fax po ako nagbilang. 3 months silang magkasama na naging sila. Previous contract, nagkasama sila ng 3 months pero 2 months doon, parang mutual na silang dalawa. Ano kahulugan ng mutual? Parang siguro fling, parang ganon. Nagtatalik na lang sila nun. Siguro, hindi natin sigurado. Di naman ako denial sa ganyan eh. Kung nangyari, di nangyari. Did you ask your husband? Yeah, I do. And he answered me yes. Inamin niya lahat. Okay. Pero may mga ibang bagay siya hindi namin. Akala niya okay na yun. Kaya biglang nagpa-pop up. Ano yung mga bagay na hindi niya inamin na feeling mo dapat inamin niya? Kasi may mga bagay ako. Kasi hindi po kasi ako nag-open ng cellphone. By respect, hindi ako nakikialam ng cellphone. Kanya-kanya kami. Kasi ako, trusted ako, tiwala ako eh. Nung nangyari yon, hiningi ko lahat ng accounts niya. Emails, social media, Viber, WhatsApp, lahat ng kung anong meron, TikTok.
Kinuha ko lahat yun. Okay. Nagreklamo pa po siya, nag-complain siya. Sabi ko, hindi. Kung hindi mo ginawa sa akin yan, hindi ako makikialam, kilala mo ko. Pero sa nangyari to, bigay mo sa akin lahat ng information kung gusto mo magkaayos tayo. Binigay niya, wala siyang choice. Pero syempre, burado na lahat. Pero nung may mga na hindi pa nabubura, na nakita ko. Doon ko nadugtong yung kwento. Okay. Tapos itong huli, before Mother's Day, tingin ko makikilala nila ako pag ako nagkwento sa mga kaibigan ko kasi ito yung story. Before Mother's Day, may nag-chat. Ay nakakonect sa akin. Sir, gusto niyo po bang magpagawa ng for the Mother's Day flowers, ganyan. Eh, ang gumagawa sa akin, hindi siya naggagawa sa akin ng ganyan. Yung surprise flower, no. Kasi po, yan ay inuutos niya sa anak namin. Ang anak namin ang bumibili. Okay. So, yun. Itong huli, nalaman ko na which dapat hindi ko na malaman. Kasi pinapami ko siya kung kailan nag-start eh. Ang sinabi niya lang sa akin, nitong contract lang. Okay. Ang pagsampa ng babae. Eh, nalaman ko ahead pa. Kaya sabi ko, hanggang kailan mo ako niloko? Sabi ko sa'yo, sabi mo sa akin yung totoo. Kasi malalaman ko. Pasensya na, pero iba kasi ako sa mga kakilala ko. Ginanong ko siya. Nalaman ko na nagpadala siya ng bulaklak. Kaya doon nalaman yung address ng babae. Kasi nakausap ko yung florist. Nanginginig pa yung florist kasi akala niya ako yung pinadala. Sabi ko, hindi ako. Yan yung kabit ng asawa ko. Oh. Yes po, nakuha ko information. Kinausap po ng mag-asawa. Dapat nga daw po hindi nila binigay info. Nakiusap lang po ako. Nakuha ko information, all the conversation. Napasa ko lahat. Word by word. Yun yung last time na nag-usap kami na hindi kami nagkaintindihan. On board na siya. Humingi talaga siya ng sorry sa akin. Tapos ang iniisip niya, hindi na kami magkakayos. Sabi ko, sa'yo, madali mo sabihin niya na hindi tayo magkakayos. Pero sa akin, hindi. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin sa ginawa mo. Bakit? Ginano ko, kasi sabi ko, pakita mo sa akin kung talagang sincere ka sa akin. Kasi kung maghiwalay tayo, malalaman na ng mga bata. Okay. Handa ka na bang malaman sila, sabi ko sa kanya. Kasi ako sabi ko sa'yo, hindi ako handa. Masasaktan ng mga anak natin. Kasi grabe yung taas ng tingin sa kanya. So, sobra po. Inintindi mo pa rin yung yung side niya? Yes po. Kahit masakit, inintindi ko lahat. Oh my God. Para for the sake of our kids din po. At siya, hindi naman po ko yung plastic na tao. Mahal ko pa siya. Okay. May nararamdaman pa ako. Of course. Yan yun. Kasi kung hindi pagmamahal ang dahilan, you're doing wala it for the wrong reason. Po. Yes, of course. Yes po. Mahal ko pa siya. Sinabi ko naman sa kanya, mahal na mahal pa kita. Kahit sa ginawa mo sa akin ngayon. Pero may inano naman ako sa inyo. This is the last thing na lang. Kasi kung hindi, titignan ko na yung sarili ko. Masyado na akong nagbigay ng pagmamahal sa'yo. Pag hindi mo pa pinahalagan yung chances na to. Okay. After nun, may nalaman pa ako, pero sabi ko sa kanya, wala na tayong pag-uusapan. Kakalimutan ko na yan. Kung may malaman man ako, babaliwalain ko. Yun ay part of your nakaraan, sabi ko sa kanya. Kasi hindi mahirap naman po yung reason na nag-stay kami para sa mga bata. Mali na po yun. Hindi na magiging healthy yung relationship namin. Eh may pagmamahal pa po ako natitira. Inano ko pa yun. Pinanghahawakan ko pa. Yun po. Yun lang. Nailabas ko lang. Naikwento ko lang po sa inyo. Just to share sa other persons na nakikinig. Na although alakala mo, okay na lahat, nagpaplano kayo ng tuloy-tuloy, yung parang sa buhay ng tao, hindi pala natin alam, hindi pala natin malalaman kung ano yung susunod. May magbabago at may magbabago. Kasi itong bagay na to hindi ko talaga po inaasahan. Hindi ko talaga na-expect. Halos nung malaman ko, sumabog talaga yung ulo ko na hindi ko maintindihan. Nung malaman ko. Kasi talagang akala ko okay na lahat. Wala kami magiging problema. Kung yung konting problema, kailang maaayos naman. Pero wala akong magagawa eh. Nag-divert siya bigla eh. Naghanap ng ibang magpapasaya.
Ganun po pala talaga. Wala po pala sa edad o ano. Walang pinipiling edad pala. Akala ko okay na. Hindi pa pala. Yun. Ilan po. Tapos, syempre, magtira ka ng respeto para sa sarili mo. Kumbaga, wag mong ilaan lahat sa kanya. Kumbaga, magtira ka. Kailangan mo pala magtira para dumating sa puntong mangyari. Okay, nangyari na. Hindi na ako magtataka. Ganon. Yun po yung natutunan ko. Tsaka talagang totoo, pag ang lalaki, kahit anong buti, pag nagloko yan. Hindi pwedeng idahilan ikaw, ako, sir, ako, Papa Jack, or yung ibang tao, na sa isang relationship, idadahilan ka. Hindi reason yun. Pinili mo magloko. Walang reason doon. Kasi noon na, sinasabi niya, ako ang problema. Sagot, di ako problema. Pinili mo talaga. Kasi napagplanuhan nyo eh. Kung hindi ko po nalaman yun, tuloy-tuloy pa yun. Aminin ko po, nung nakausap kong babae, halos minura ko talaga sa galit. Okay. Sa galit ko nun. Pero nung nahimasmasan na ako, doon na-realize na, bahala na siya, konsensya niya na yun. Lalo pa, may anak din siya. Nasa kanya na yun. Kung gusto niya magtuloy, it's up to her. Kung gusto niya magbago, it's up to her. Buhay niya yun eh. Ang sa akin lang po talaga, ang sinabi ko talaga sa asawa ko, wala namang problema ang ginawa mo yan kung hiwalay tayo. Matatanggap ko yon. At yung babae, wala namang problema manlalaki siya doon. Sana namili siya ng single. Hindi yung may asawa na nandito sa Pilipinas nasisiraan niya yung pag-iisip. Kasi ang laking impact po sa akin nun eh. Kumbaga nagkaroon ako ng insecurities sa sarili ko. Hindi po ako magandang tao, pero alam ko naman sarili ko na naging mabuti akong asawa. Mapagmahal naman po akong asawa. At naging mabuti akong nanay sa mga anak ko. In-embrace ko pati yung family niya. Minahal ko ang pamilya niya. Kaya wala akong problema sa in-laws. Kaya nga yung mga in-laws ko, masyadong rin sa akin na ginabayan din nila ako sa nangyari. Ayaw din naman nila maghiwalay kami, kaya kinausap nila ako ng gusto. Kasi nasaktan po talaga ako nung malaman ko. Sabi ko nga, napakaswerte ko sa mga kapatid mo, sa pamilya mo. Lahat ng minahal mo, minahal ko. Tinanggap ko ng buong buo kasi mahal kita. Mahal ko yung mga anak ko kasi mahal sila ng pamilya mo. Wala po akong problema sa mga side niya. Hindi katulad po ng iba na may problema sa mga in-laws. Sa akin po, wala naman po akong problema. Ang nangyari lang sa amin po dalawa yung nagkaroon ng problema. Yun po. Sana magkaroon ng aral sa ibang tao yung naikwento kong real life na akala ko sa mga Chinese lang or sa mga Korean yung pinapanood ko. Nangyari pala sa totoo. Nangyayari talaga. Akala ko joke-joke lang. Yun lang po. Thank you po sa pakikinig. Napatahimik na po ako. Ha? Napatahimik po ako bigla. Naubusan po ako ng kwento. Ano learnings mo dito? First and foremost po, yung learnings. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Love yourself muna pala talaga. Bago mo mahilin yung iba, mahalin mo muna yung sarili mo. Naging parte sila ng buhay mo. Gawin mo lang silang parte sa buhay mo. Maging priority mo rin yung sarili mo. Sa nangyari, maging priority mo yung sarili mo. And second, hindi pala lahat, yung learnings pala, yung akala mo ito na, okay na, hindi pa pala. Maging handa ka sa anong susunod na mangyayari. Kasi wala namang may gusto ng ganitong sitwasyon, ng ganitong problema. Sa tutusin po sa buhay mag-asawa, ito yung pinaka-least na pwedeng mangyari, pinaka-pangit na pwedeng mangyari sa buhay pag-aasawa. Yung magkaroon ka ng, yung, alam niyo po yung sino yung pinaka-trusted mong person. Yung pa yung magbibigay sa'yo ng pain. Kasi ako po talaga, itinuring ko siya talagang kaibigan, best friend, aside from husband. Ganon ko siya, ganon ko inikot yung buhay ko sa kanya.
Although marami akong kaibigan, may mga ka-office mates ako, mga kaibigan ko na pinupuntahan, pero mas prioritize ko siya. Kasi ang nasa tingin ko kasi, yung mga anak namin, lalaki, tatanda, magkakaroon ng sariling pamilya. At the end of the day, kaming dalawa yung magkasama. Tapos nitong biglang yung biglang nagulat ako sa pangyayari. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw yung taong pinagkatiwalaan ko sa lahat. Ikaw yung most trusted ko. Tsaka po, wala po akong kapatid. Siya rin yung tinuring kong kapatid. May kapatid ako sa tatay ko, pero syempre mga half siblings ko lang yun eh. Hindi ko nakakasama. Kaya ganun kabigat yung naramdaman ko kasi wala akong nailabas ng sama na loob sa iba. Naglabas pa na ako sa mga kapatid niya. Sabi ko nga mga kapatid mo wala sasabihin yung mga yan eh. Kasi kapatid ka nila eh. Magkamali ka man, magkaroon ka ng problema, mag-drugs ka man, magpumatay ka man, kapatid ka pa rin nila. Eh ako, sa lahat ng tao, akong hindi mo kadugo. Ang mga anak mo kadugo mo eh. Mamahalin ka ng mga yan, anak mo pa rin yung mga yan. Tatay ka pa rin nila. Mga kapatid mo, ganun pa rin. Pero ako ibang tao ko sa iyo eh. Pero ako yung ginanito mo, ginanito ko talaga siya. Hindi po siya kumikibo sa akin. Nahiya siya sa akin sa ginawa niya. Wala daw siyang mukhang mayarap sa akin. Sabi ko, bumawi ka na lang sa akin. Yung mga bagay, hindi ko nahingin yung mga bagay na ginagawa. Ayoko ng ganun. Kasi nagkakaroon ng comparison eh. Bumawi ka na lang bilang asawa. Yung pagiging asawa mo, bumawi ka na lang, sabi ko sa kanya. Pero once na gumawa ka ulit sa susunod, sabi mo na lang sa akin, at least mas matatanggap ko pa kaysa malaman ko pa in the end. Yung matutuklasan ko pa siya. Kasi mas masakit ko yung okay ka sa akin, okay tayong dalawa, tapos may gagawin ka na naman na uli. Parang kumuha ko ng batong, ipupupo ko talaga sa ulo ko kung gano'n ang gagawin mo sa akin. Kahit sabihin mong kasal tayo eh. Although sinasabi ng mga kapatid niya, kasal kayo, ipaglaban mo, nagkaroon kayo ng vow sa simbahan. Sabi ko, mga kapatid niya, sabi ko, ang problema kasi, mahirap yung isa lang yung lumalaban, dapat dalawa kami. Eh pag ako lalaban, tapos siya hindi, ano mangyayari? Sophie? Po. Stop. Okay, thank you. Take a deep breath. Inom lang ako water. And slow down. Okay. Maybe this is your problem. Hmm? Maybe this is your problem. You are too consumed by yourself. Tama po kayo. You don't know when to stop. Exactly. You are so overpowering. I'm not saying that this is that this is a reason why hey, stop. Mm-hmm. I'm not saying that this is an enough reason for any husband to cheat on wife. I'm not saying that. I'm just saying you are just all over the place. You're just consumed by your own thoughts. That half of what you said did not make sense to me. Okay. You don't know how to slow down. Take a deep breath. Understand, read the room. You're just all over the place. I'm telling you this because your problem happened 3 months ago, no? Yeah. And if you're telling me tonight that you want to fix this, I'm all for that. Mm-hmm. But it's also my belief that when two people decide to give it one more try, hindi lang yung tao nagloko ang may dapat i-adjust. Even yung nagpapatawad. And if you do not... Stop! I don't need you to patronize me. Training to. Okay.
Hindi lang yung taong nagloko ang may adjust. Even yung taong nagpapatawad. There are things, ways, traits that you yourself will have to adjust for it, for your husband, and for you to enjoy giving it one more try. If you listen to yourself, no? Kasi may replay naman to ma'am sa YT Kung papakinggan mo sarili mo ma'am you can judge for yourself how suffocating it is to listen to you. And it pains me that your husband weaponized this to justify his stupid act. Tama ka naman. Hindi ka mali doon sa part na yan, no? Na kung may problema ka sa akin, fix it with me. Don't run to another girl because there are things you were not able to communicate with me. Hindi ka mali doon. But you know what? Listening to you, may puwang ba ang tao sa paligid mo para magkwento sa'yo? Kung ganyan ka, if you're just consumed by your own thoughts. So yan ang alagaan mo ngayon. No? Alam mo, there's a lot of things we learn and we hear just by being quiet and being silent. Proven yan. There's a lot we can learn just by being quiet. Marami. No? And I want you to learn from that. I want your husband, kasi alam mo ganito yan, I know you agree with me. Maraming mga lalaki, pag nagloko, they're only sorry because they got caught. They are not really apologetic kasi nagloko sila. They are just sorry because they got caught. And I hate for you to go through that. Yung asawa mo, he is just sorry because he was caught. Not because naiintindihan niya kung gaano kasakit yung pinagdaanan mo. Yung tipong sa utak niya, buti nga sa'yo, bungangera mo kasi kaya niloko kita eh. Pero wala siyang choice but to apologize to you kasi nahuli siya eh. Because if the apology of your husband will just come from that, kawawa ka naman. Because I think you have a good heart, Sophie. But sometimes, no, yung ingay ng bunganga mo, it clouds how people look at you. Tignan mo ngayong gabi, ikaw yung victim. Pero ang daming nabubusit sa'yo sa comment section. Bakit? Ang pangangyara mo na dapat hindi mo na inaabot sa amin to. So maybe there you can improve on something. Alam mo, Sophie, the problem with strong people, makaka-relate ka dito, Sophie. The problem with strong people is that people around you, unwittingly and unconsciously, kahit sinadya nila o hindi, they wanna test when and where is your breaking point. Because it's always a wonder to them, saan kaya weak si Sophie, no? Lagi siyang strong eh. Yun ang sumpa ng mga taong malalakas. People around you wouldn't care whether you are hurt or not. Kasi sa utak nila, okay lang yan, malakas naman Sophie, matapang naman yan eh. Kaya niya yan eh. I'm sure you agree with me. Pag strong ka, yan ang dilema. So that's what I wish for you. I wish that one day your husband can look at you and really feel how painful it is yung ginawa niya. Because I'm sure, heartbreaking, di ba, gut-wrenching yung ginawa niya sa'yo. Matapang ka pakinggan ngayon. Alam mo, Sophie, alam mo kung anong worry ko ngayon?
is that 3 months pa lang ito, you have not fully broke down yet. Wala ka pa doon. Dumadaan ka pa lang doon. Nandun ka pa lang sa stage na kung saan pinapaniwala mo yung sarili mong wala, kaya ko to. Don't deny the pain to yourself. I'm just saying. You deserve more than apology from your husband. You deserve more than just an apology from him. You deserve a lifetime ng pagbawi from him. But alongside that, there are things you also have to adjust sa side mo. I hope I made sense, ma'am. I'm finished. I'm sorry if I made you quiet for a little bit. No? No, it's okay. That's a new experience sa iyo, no? Yung quiet ka kasi hindi ka quiet eh, maingay ka eh. Ganun po ba? Sorry kasi Yes. hindi ko nakikita yung sarili ko. Exactly. So I'm here to tell you that. Okay, okay lang po. Strong personality ka, I get that. I get that. I hope your husband will apologize to you and bumawi siya. Yung deserve mo. Yung deserve mo. And then, ready? Yeah. And then when most of the dust settled, ask your husband, why did you really cheat me? The soft version, the soft version of you asking your husband, I'm sure it's going to lead to a different answer. Because I believe you are getting a different answer from him. Yung mga sagot ng mister mo sa'yo ay mga sagot na kung saan he will least likely to get in so much trouble. Ang tawag yung damage control. Oo nga. Yes. Because you deserve to get the full picture of this. I'm your friend, ma'am. I have a wish Thank for you. I wish na sana po this will be the first and the last time that you will ever experience this kind of heartbreak. Thank you po. Kasi, ano yun eh, life-changing yung ganyang pain eh, no? Big hug to you, Sophie. May mensahe ka sa mister mo, ma'am? Pa? May mensahe ka sa kanya? Yun lang po. Kumaga, kung patuloy yung pagbabago niya, let it be. Karapatan naman niya magbago eh. Ando pa rin naman yung acceptance eh. Yun lang naman po. Yun na yun. Galit ka pa, no? Hindi po. Hindi naman talaga akong galit. Kinuwento ko lang yung mga nangyari past. Pero naintindihan ko naman yung paliwanag dito. Naaawa ko sa'yo. Hindi mo to kailangan, pero naaawa ko sa'yo. Thank you. Because I know you deserve better apology from your husband. You are so, alam mo, matalino ka, Sophie. Napaka-intellectual mo eh. Yun ang nakita ko eh. Imagine mo, inimbestigahan mo to. Sobrang talino mo, wala ka na sa emotional side. Ang ending, kita kang tao kanina sa'yo eh. Ang ending, parang ikaw na yung refuge na mister mo. Kita mo na, niloko ka na babae yan, pananiwala ka niya na ikaw lang yung jowa niya. Parang, what? Are you out of your mind? Sobrang, Pumating ako sa point na gano'n. exactly. That's so intellectual that it detaches you from the own problem that you are supposed to solve for your marriage. Really? Yeah. Inuna mo mapakatali-talino kaysa, oh my God. Okay, yeah. Parang gusto ko sabihin, so victim pa yung mister mo? So kawawa, parang dapat ba victim? Baka bigyan natin siya ng trophy kasi kawawa naman siya, biktima siya.
Di ba? Dumating ka sa puntong yan, which is very, very stupid. Sorry na isa na kwento. Tatawa tuloy ako. Yes. And you deserve better apology from your husband. Yeah, hope so. Good luck, ma'am. Thank you po. I wish you happy life ahead of you. Salamat po sa pagtawag, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye po. Sige po. Bye-bye, ma'am. Sige, thank you po.